Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong IDOQers. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating special coverage or special episode ng ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel tungkol sa Masara landslide sa Maco, Davao de Oro. Sa lahat po ng iba't ibang klaseng pahayagan, mainstream media organizations, mga social media post ng sino man at mga post ng mga government entities. Sa lahat po ng photos, videos, makikita po natin ang ating kasundaluhan sa iba't ibang sulok ng Ground Zero, even doon sa evacuation centers. Kaya po, minabuti namin na pagbigyang talakayin yung kanilang kabayanihan. Sa ilalim po yan ng kumpas ng 101st Infantry Brigade sa liderato ng kanilang brigade commander na si Brigadier General Felix Ronnie Babak. Kaya po, kasama siya at ang ibang mga sundalo na ating nakausap doon sa Mawab, sa Maco, at especially sa Ground Zero ay atin pong makakasama dito sa ating special coverage sa Masara landslide sa Maco, Davao de Oro. With the command sa Incident Command Post, uban sa giya sa commander, sila ang nakabantay kay nakaatbang mangguning command post sa landslide area mismo. Mauna nga tanang nagtrabaho sa ground, tanang mga nagkabgab sa yuta, gitambagan sila nga mupahawa una sa ilahang trabaho, biyaan ang mga ekipo, biyaan ang ilahang gitrabahoan. They have to leave their post so that everybody will be safe. So kana mando na dinhi sa incident command post. Inana kadako ang role sa sundalo, pinangunahan sa ground commander nga si Deputy Commander sa 101st Infantry Brigade, 10th ID Philippine Army nga si Colonel Jerry Besana. Inana sila kamitikuloso pag-abot sa safety sa mga tao nga nagtrabaho dinhi sa Ground Zero. Hinungdan nga karong mga panahon na mga hapit na udto naman tingali, niundang usa mo nang naay kanang naay nga tingog nga yung madunggan para ang tanan mamahawa usa ug mamaluwas gikan sa Ground Zero. Sir, I know for a fact na human as we are, maaawa tayo sa ating mga kababayan na naging biktima ng landslide. Tapos, but of course, nasa serbisyo kayo, upon knowing na may landslide, area mo ito, nasa 101st Infantry Brigade, ano kaagad yung nalagay sa isip nyo? At ano lang, naawa lang ba kayo diretso or kaagad kayong kumilos na itong gawin? Okay. I know the urgency of the problem when I received a call from Congressman Gonzaga. No? During that night, 6 ng gabi, we were in Cagayan de Oro for a conference, no? Supposedly with the Speaker Romualdez. Then, ang information kasing nakarating sa akin is that yung lupa mismo na nag-landslide, nagbara doon sa ilog. So naturally magkaroon ng instant dam doon. Okay. So pag magkaroon ng instant dam, tataas yung tubig at pag once bumigay yung temporary yung dam na made out of that lupa na bumagsak galing sa bundok, magkaroon ng flash flood. So it will affect the two barangays of Mainit and Tagbaros. Mas magiging malala. Mas magaling malala at of course,
flash flood yon, just like nangyari noong 2012 yata sa Yubataan. It will result to so many deaths of the residents there. So, what we did, inorganize ko agad yung, all the way from Cagayan de Oro, I called up Battalion Commander 25th IB to organize all available troops, including personnel ng brigade, for them to coordinate with Congressman Gonzaga, because siya yung tatawag, of course, sa political leaders, siya ang tinatawagan ng mga barangay officials. Correct. And evacuate all the residents who could be victims of the flash flood. So, accordingly, nung gabi na yon, the personnel of the 25th IB, 10th Brigade, and the Emergency Response Company coming from our division headquarters under kay aming snappy na Brigade Division Commander, General Hambala, ay nakapag-evacuate sila ng 800 na residents sa dalawang barangay. Wow. Yes, during that night. So, ako naman, still hindi ako mapakali. Instead of waiting for the activity of Speaker Romualdez Cagayan de Oro, so I left Cagayan de Oro around 12 midnight and traveled overnight going back to my area of responsibility. Opo. So, dumiretso na ako dun sa bahay nila Governor Gonzaga sa Mawab and was briefed by my battalion commander, Colonel Laroa. So, from there, nagbihis na ako. Then, ang pangalawa kong ginawa, of course, as a commander, I interviewed one of the victims na na-rescue. So, pinuntahan ko siya sa hospital. So, right there, I saw the glimpse of the situation in the area. Very valuable yung information na binigay sa akin nung yung na-rescue. Opo. So, sinabi sa akin saan siya nanggaling, paano yung totoong nangyari. So, from there, right there and there, dumiretso na ako sa ground zero. So, around maybe 8 to 9 in the morning, I was already at the ground zero. Wow. Yeah, immediately, that is around after 12 hours, all the way from Cagayan de Oro, to ensure that we'll be able to see the scene, no? Sa military operation, I have to see the battlefield Yes. for us to be able to have the right information and to have the right decision. So, we gathered all the available personnel na pwede naming magamit in coordination, of course, with the local government unit of Mako and the in the province of Davao de Oro and yung Apex Mining Company. Okay. Now, sir, ilang tao yung na-deploy natin kaagad doon sa area and ano yung mga naging function nila? Yes, okay. Ang unang na-deploy natin doon na tao ay my estimate is around siguro around 80 to 100 personnel, no? One platoon or 25 persons from Emergency Response Company. Opo. And around 50 personnel ng 25th IB combined with CAFCUS ang unang na-deploy natin. Ang first mission nila is to evac the residents of Barangay Mainit in Tagbaros. Utilizing all available trucks from 10 ID Division Headquarters, which is also based only in Mawab, and from 25th IB based in Moncayo. Okay. Pero sir, of course, yung mga tao doon, I believe some nagiging nagpanic din sa Paano hinandle ng ating mga kasundaluhan yung panic nila na ma-organize nila ng maayos ang mga tao na hindi magtutulakan? Yes. Of course, itong units, generally ang units ng Philippine Army, we are already experienced on handling crisis like that, no? Yung mga victims ng flooding, Opo. victims ng mga earthquake. So our personnel are well briefed and well informed on how to handle these kinds of situations. Kailangang maintindihan din nila yung situation, lalo na yung mga may matanda, diba? May mga bata, may mga may sakit. So habang namang ginagawa ng mga sundalo natin yan, nag-unfold yan. Kaminsan sample, yung meron kami mga ambulance, meron din kami mga aidman, so yung training namin in combat, gamit rin yan during disaster and rescue operation. So kaya masyadong epektibo ang pagre-rescue ng ating kasundaluhan sa mga disaster dahil kahit sa battlefield,
Alam na nila kung anong gagawin. Yes, merong rin kasi kaming training on how to handle wounded personnel, including wounded enemy na dihandle namin sa hospital. Pag, So, almost the same situation na kung merong mga biktima ng sakuna na naka-wheelchair, nakahiga. Yung mga sundalo natin is alam, may background, kung di man nila alam, may background sila kung paano kargahin. No? Or anong mga SOP na gagawin para malagaan nila yung mga biktima na may mga kapansanan. Pero sir, kasi nagliligtas sila ng buhay. But of course, may buhay din silang sarili. Pero ano ang nasa sundalo natin, sir, na kaya nilang harapin yung pwedeng maging mitsa ng kanilang buhay para magligtas ng ibang buhay? Very na yan, no? Yung inyong armed forces kasi at sa Philippine Army, since we came out from our training institution, alam na namin na yung isang paa namin nasa hukay. Given na yun. Okay. Alam namin yan. So, ang ating mga sundalo is talagang, kung alam mo na yung kwento na nangyari doon sa ANDAP noong 2012, no? Alam natin na delikado yung magiging buhay ng ating kasundaluhan. Pero kailangan nilang magsagip ng mga buhay. Pero bakit ganun ang klaseng spirit na meron ng ating mga tropa? Gaya ng sinabi ko nga, no, yung ating mga kasundaluhan is since we graduated from our training institution, OCS, PMA, sa Division Training School, is practically na-imbibe sa amin yung patriotism on our part to serve the people, no? Kaya ng sinabi ko kanina, tanggap namin yan pag once we graduate, yung isang namin, no? Isang paa namin is talagang nasa hukay na yan. Anytime, especially during when I was my lieutenant years ko, isang sundalo kasama mo ngayon, kumakain kayo, mamayang hapon, mamaya, o bukas, Wala na. siya na yung, tinamaan siya, may patay na gano'n. So, yun ang sundalo natin, no? Okay. Tanggap nila, no, namin, no? We were lieutenants kasi galing rin kami doon. We experience all those, things, no? Na we really have, we entered the military service because of our willingness to serve the people and even offer a supreme sacrifice. Yes, sir. To serve them. To your observation, na-appreciate na ba ng ating publiko, ng ating mga kababayan yung role ng ating kasundaluhan sa mga sakunang kagaya nito? Sa tingin ko naman, no, yung feedback na narinig ko sa mga elected officials, kasi by the way, no, around 2 weeks ago, I will specify Sitio Ukagan, Barangay New Bataan, no, Davao de Oro. Itong area na ito talagang isolated. Ang mga tao doon wala na makain for 4 or 5 days. Meron kaming available na aircraft. Ang problema, low ceiling, mababa yung clouds, so hindi makalipad ng aircraft. So, sabi ko sa mga sundalo ko, ang lalakarin naman is 5 kilometers. At tayo nga is nasa bundok tayo ng 1 buwan, 2 buwan. So, by foot, kinarga nila yung mga relief goods. Oh. Yes, so kinarga nila doon sa going to Sitio Ukagan. So by foot, around, sabi ni CEO ng 25th IB, around 350 food packs ang kinarga nila. By foot, no? With their, Ilang sundalo ang nagkarga nito? around 80 and they walk for around 6 hours. And how... 5 hours yun. 5 hours How yun. heavy ang bawat food bag? Ang bawat food pack is around 7 kilos. Oh my goodness. Oo, 7 kilos yun. They walk all throughout. Yan ang inyong Philippine Army na kasi nga sa amin sa infantry, wala kaming tinatawag na no-go terrain. Kahit bundok yan, akyatin namin yan. Kasi by foot kami. Kahit malalim yung ilog, na-train naman kami on river crossing. Yes. Meron kaming tali lang na one rope bridge. Pwedeng, there's so many ways it's short. Correct, sir. In fact, sir, sa nakita ko sa different social media posts ng mainstream, mga local media organizations, kahit sa government social media posts, yung mga uniforming ganyan, yung talagang nakikita natin na nagkakarga ng mga patay, tumutulong doon sa
mga bata na re-recover, tapos nag-guide sa mga civilian. So talagang all over the place, sa ground zero hanggang doon sa evacuation centers, nandoon yung ating kasundaluhan. Yes. Walang pagod. Napapagod din naman kami, no? Pero of course, pag once medyo nakapahinga na, we have to wake up and stand up and continue again our work in serving our area of responsibility, no? So ganun yun, no? Including our pilots, no, of the Philippine Air Force, they also made an heroic job. Yeah. 2 days, Grabe 2 times, talaga. 3 times yung kanilang approach, hindi makapasok, naintindihan Yes. ko na rin. But nung nakakita sila ng window of opportunity, ginawa nilang paraan para makapaghatid ng mga food packs doon sa Sitio Kagan in Barangay Andap of New Bataan. Yes. And sir, I was in ground zero. Yes. Tapos na-amaze ako na ang ating kasundaluhan ang nag-command doon sa Incident Command Center, Advanced Command Center ng gobyerno. Can you explain ano yung ginawa niyong pagpapatakbo doon sa retrieval and rescue operations? Yes, no. Ang nangyari yan, no, nagkaroon ng Incident Command Post put up by the NDRRMO Mako of Davao de Oro under the able leadership of Mayor Voltaire Rimando. So, yung deputy ko si Colonel Besana, he was in coordination, no, by Incident Command Post. He was designated by the commander of Incident Command Post, Mr. Kapoy, of the MDRRMO of Mako, to be as ground commander doon. Opo. So makita mo, nung andun yung deputy ko, si Colonel Bisana, he was there as part of Incident Command Post. No, as part is APA concerned, ang mission niya dapat is to provide command and control and synchronization of all activities of the AAP units there. Kasi halo-halo na, may galing Manila, may galing ng iba-ibang lugar. However, but for him, since he's already part of the Incident Command Post, he was designated ng commander as the overall ground commander doon sa area. So he has the authority based on that Incident Command Post to serve as ground commander in the area, to synchronize all the things that are doing there. So if you can see what they did there, no, he made a good job there. Is sector nila yung area, sector 1, sector 2, sector 3. So in-identify into sectors? Yes, oo, kasi we also need JP to synchronize and organize everything. Kasi nga, una, because of the risk. Pangalawa, yung galaw ng backhoe, ng mga bulldozer, hindi pwede kung sino-sino lang pumapasok doon. Okay. Pang-apat is yung, makita mo naman yung pagpasok doon, it's one way lang yun. Pansin mo? So pag masyadong maraming sasakyan doon, hindi na siya one way, so ibig sabihin, kailangan umatras muna. So, kaya sana maintindihan ng publiko na minimize yung una yung mga tao doon. Pangalawa is yung mga sasakyan. Walang parking doon, di ba? Pansin mo? Yes, sir. At the same time, yung situation na doon, from time to time, merong mag-landslide na maliit-liit, tumatakbo kami doon. Pati kaming mga sundalo. Sige, sir. Ano ang binabagtas natin ngayon? Ito po yung daan papunta sa Apex Mining. Tapos madami pong bahay dyan sa gilid niya. Kung nakikita niyo po yung barangay hall, yan po ay nasa gitna. Pero dinala ng lupa dito sa gilid sa lakas ng impact. Okay. So basically, okay. We were advised to move out. Oh my God. We were advised to move out. Oh my God. Roll lang, Carl, ha? Roll lang, magyaw-yaw na ko. So, we're advised to move out because again, gumalaw na naman yung lupa sa taas na bahagi ng landslide area.
So, ito yung buhay ng mga responders, rescuers, both from the civilian sector, mga sundalo. Every time gumagalaw ang lupa, takbo na naman sila sa mas safe na bahagi. So, it's on the left side of the road, yung road na nakilala at nakasanayang kalsada dito sa Masara. So, the good lieutenant was about to explain to us kung ano yung babagtasin namin. But it's not safe to go around kasi every now and then gumagalaw yung lupa. So, this is how delicate the lives, the situation of our responders, our Philippine Army members and other people na nandito para sa paghahanap ng mga iba pang mga katawan or mga buhay na probably natabunan sa ilalim ng lupa. And of course, to make everything clear, lahat ng mga debris, mga bato, para magkaroon na rin ng daanan kasi by this very moment yung mga sasakyan ng Apex Mining Corporation cannot pass through the place dahil sa malaking volume ng lupa na bumaba dito sa community ng Barangay Masara. Sa ating pagsasaliksik dito sa ground zero ng Barangay Masara, Mako, Davao de Oro, we were guided by this lieutenant. Sir, please introduce yourself. Ako si First Lieutenant Robin C. Cabrera. Ako yung OIC ng Emergency Response Company ng 10 Infantry Division. Okay. Kami po yung nauna dito dati nung sinabi na malaki yung landslide dito. Okay. Kaya nung pumasok kami dito, gabi na kasi meron kaming mga taong nakasalubong na nakasakay sa bus, pero sila ay naglakad dahil yung bus na sinasakyan nila natabunan din ng lupa. Mula sa gitna, yung bus, makikita nyo naman, yung bus andito na, galing yan dito sa center portion, pero galing yan doon talaga sa gitna siya. Nung pagguho ng lupa mula sa taas, itinulak yan ng lupa papunta dito sa gilid. Okay. So, nandito ngayon ang bus. Kinuha niyo from the left side? Sir, dito sa may tabi po ng chapel po, sir. Alright. So, itong kinatatayuan natin ngayon, this is the last portion ng buga ng lupa. Yes, sir po, sir. Dito po yung last. Okay, sir. Ano ngayon yung function ninyo by this very time sa ground zero? Anong binabantayan natin? Binabantayan po namin, sir, yung tao na bawal dito dumaan kasi hanggang ngayon nakita man natin kanina bigla na naman na gumalaw at saka yung dito para hindi siya maabala yung mga bako natin at saka yung mga responder natin. Kaya kami yung nagkokontrol sa area. Okay. Sir, nung gumalaw kanina ang lupa doon sa taas na bahagi ng bundok, we heard the siren. What does I understand na yan yung call for everyone to move out from the place. Yes, sir. Nakita niyo po kanina, sir, may mga tao na nagbabantay doon. Kaya kapag tumunog na yung siren, wala nang tao na maiwan dito sa ground zero. Lahat doon ang exit point. Bakit, sir? Bakit dito hindi pwede? Ito po, sir, ay mababa na kasi na portion. Dito talaga, kung sakali man, dito na portion, babagsak ulit yung lupa. So that's why doon pa lang, malayo from here, may nakabantay na walang pwedeng pumasok. Yes, ito po, sir. Doon pa lang po sa entrance ng barangay, may mga pulis at sundalo na doon. Okay. So kahit yung mga may bahay dito na may gustong kunin, hindi na sila pwedeng bumalik. Hindi na po, sir. Kahit mga bisita. Bisita po, sir. Meron po tayong daan dyan na trail. Doon lang yung authorized na daanan. Bawal talaga dito sa may ground zero.
So sir, lahat ng mga sundalo kasapi ng 10th Infantry Division, saan sila nakastation at saka ano yung mga different functions nila? Kami po na ALC, kami yung nasa ground upang i-control at tignan kung may mga tao na mga kadabil na nahukay, kami yung magbubuhat upang ilabas at dalhin dito sa baba. Tapos meron ditong naka-standby din na isang truck na yun lang yung magbababa ng kadabir. Okay. So masyadong importante po ang presence ng mga sundalo dito sa Ground Zero. Opo sir, talagang malaking tulong kami at saka yung mga responder at saka yung mga ibang unit upang mag-clear sa area. Alright, sir, ano masasabi nyo na doon sa mga post tungkol sa pinanggagawa ninyo dito sa Ground Zero, you are deeply appreciated by our Filipino people? Yes sir, ang masasabi ko lang sir, malaking tulong din yung social media upang ma-spread kung ano talaga yung nangyari dito ngayon. Salamat sir, maraming salamat po. Ngayon, no, effective today, si Colonel Laroa na ang nilagay namin doon, being the Battalion Commander ng 25th IB, for him to, kasi bago siya, to be more, he's familiarized with this area of responsibility. Yes. It's already part of his, you can say, parang on-the-job training niya, OJT. Parang ito yung sumambulat sa Yes, kanya, sir, no? exactly, oh. After he was installed. Yeah. So, it is a big opportunity on his part to, we can say, be an expert of search and rescue operation. It's a good OJT on his part. Oo nga. Talagang matcha-challenge siya dito. Yes, mga challenge So siya. effective today that we talk, siya na Siya ang nang ilagay namin to. ng commander doon. Yeah, What I appreciate doon, sir, kasi this is my first time to be in a Ground Zero for a Yes. certain calamity, no? You put up their laptops, tapos may isang camera doon na nakatutok sa bundok. Yes. And then you have the signal ng 25th IB na nagre-receive ng mga information. Napaka-systematic, napaka-organized talaga. Anong nakukuha natin pag ganun ka-organize yung sistema? Okay. Actually, nakita mo ba yung TV doon sa may tent, doon sa may ICP? Pumunta ka ba ng ICP namin? Yung ICP, hindi ko na, diretso ako dun sa Ground Zero because okay. we flew in. Doon sa ICP, sa may Barangay Elizalde, meron rin kaming TCP, parang Tactical Command Post ng Army, ng 10th First Brigade. And ng 10 ID na din. Meron kami nilagay ng TV doon. So, ang laki ng TV, I think, mga 72 inches. Malaki. Oo. So everybody can see. Yes. So, doon ka lang, nakaupo ka lang doon sa iso, kikita mo yung nangyari. Kasi laki siguro, yung TV na malaki. Opo, Nandun, dapat gagamitin nga namin yung sa visit ni General Hambala. Okay. Because during his visit, I need to brief him also. But what happened is, na-discover namin na you don't need to go there pala, kita mo na lang. Yes, yes. So ngayon, nagdagdag na lang kami ng dalawang camera ulit para yung sector 1, 2 other sectors makikita at cover na rin ng camera. Yeah. Doon mo makita na yung advantage ng technology. No? Yes. So may technology, may internet, then at the same time we have marami kaming Starlink. May kuryente kami doon. So kami Wi-Fi kami Ang galing doon nga eh. Ang galing. So actually kung pwede kang mag-live doon mag-render ng Live report. Live report doon actually. Pwede doon. Okay. Right at the I will do But that somehow. we will I will check muna. Of course I cannot decide on that part. Yes, no? sir. Ang mag-decide pa rin yan of course yung ating mga decision makers, Yeah. sila governor, But of course we have to consider also the safety. Sinabi ko lang yun na pwede pag technology yung pag-uusapan. But of Correct, course yung safety we are not So napakabilis ng information na makarating doon sa lower ground. Yes, of course. Oo. Kung ikaw po sa atin pa, we can feed the right information to our decision makers even in Manila. And then may mga taong nakatambay, sir, nakatambay doon sa isang camera somewhere else. And then yung kasundaluhan natin, nandun din. May nakatambay din. JP, alam mo naman kaming Philippine Army, we are organized kasi,
We have personnel there from the 10th Signal Battalion under Colonel Sukanov, led by Captain Kanatoy. Captain Kaiton. Okay. So may personnel siya doon. Signal, ito yung mga Yeah. mga internet. May personnel kami doon. So full force, mapansin mo full force yung Philippine Army na Yes, doon. sir. Meron kaming may rescue unit kami from the ARC. Then yung 25th IB meron din galing pa ng Manila. Then at the same time, ang bilis nung kinumit lang ni SND during last meeting nila, I think nung 7 sa Malacanang. After 2 nights, andito sa Davao na. So, pinick up sila agad ng C-130 sa Villamor Air Base. In less than 24 hours, nasa Davao na yung So, you can Bilis. see how Ang bilis. your armed forces reacts on situations that Talagang- you can mobilize people. Mas nag-mature, sir, no? Yung quality ng ating kasundaluhan is talagang pulidong-pulido sa ngayon. O kahit pa paano, we have enough equipments na rin. If you can see doon, yung ating mga dump truck from the engineering battalion and payloader, if you are there now, they can work in tandem, in partnership with the heavy equipments of a very big mining company. So, Yeah. ibig sabihin niya, we have enough, we have we have equipments that are really usable and effective in the performance of our job. Okay. Ako, sir, kasi we flew into the helipad of Apex Mining Yeah. Corporation upon entering the ground zero. So, naintindihan ko noon na 10 times lilipad ang chopper ng Philippine Air Force na naghahakot ng relief goods. We have to travel to the ground zero. Yeah. Wala kaming information kung ilang beses nang paganon-ganon ang chopper. Appreciative kami doon sa signal na nag-i-inform sa amin, sir, pang-5 na, pang-6 na. So, ikaw na nagko-cover doon, talagang you will be guided na, kailangan na naming bumalik. Kaya na-appreciate ko yun, sir, kasi hindi ka blind Yes. sa anong pwede mong gawin. Yes. So, it's very fine na ganun. Yun nga, kayo Trippy, mag-isip. sabi nga nila, di ba? Technology made the world smaller. Di ba? Yeah. Anytime. Of course, may advantage, may disadvantage. Di ba? So, unlike nung panahon na, example sa Yolanda, I was in Yolanda noong 2008, Yolanda, Typhoon Yolanda in Tacloban. Noon, bag doon pati mga Lahat, communication. Communication internet. Tapos literally, radio ang ginagamit. Pero ngayon, because of Starlink, mayroon pa yata mas high-tech ngayon na solar power na yung Yung signal, sa connection, sa internet. Hindi, solar power na yung magpa-power Ng Starlink. ng antenna. Hindi na kailangan isaksak din O kasi dependent si Starlink sa kuryente. Oo, nakasaksak pa rin kami. With due credits of Apex Mining, they have a very stable electricity doon na gamit namin anytime. And what is good about you working sa ground, kaya niyong makipagtrabaho sa private sector? Yes, JP, train kami dyan since we have yung basic to civil military operations namin. Sabi ko nga sa mga commanders ko, we are only part of the whole. So we have to work closely. We have to ensure that we understand the so-called partnership with the different sectors of our society, from the elected officials, business sector, and the IP leaders. Okay. IDOQers, bago po makarating yung ating mga relief goods doon sa Ground Zero, specifically doon pala sa Barangay Teresa, ay itong mga sundalong sakop ng 25th Infantry Battalion, lalong-lalo na itong ating kakapanayamin ngayon na si Lieutenant Paren ng 25th Infantry Battalion, company commander ng Charlie Company. So, we've been seeing them na naghahakot ng relief goods pasok ng chopper. So, it is very, para sa akin, heroic na trabaho nila ito, pero talagang nagbilad sila sa ilalim ng araw, and then they
they have given their strength para ang mga pagkain na ito ay maihatid doon sa mga residente ng Teresa na ilang araw na hindi nakakain ng maayos. Sir, how do you feel right now na you've been instrumental to the carrying of these relief goods? Sa akin lang po sir, kahit sa maliit na paraan po sir ay nakatulong po. Kaya ngayon po medyo masaya po ako ngayon sir kasi nga yun nga po tulad po ng nasabi ko sir. Kahit sa maliit na bagay po sir sa pag-secure ng landing zone po ng ating mga air assets. Tapos kahit pa paano nagbuhat kami ng mga konting relief goods tapos medicines para mabigay naman po natin sa mga kapatid na stranded sa mga po sir, outskirts ng mga po sir. Okay. But you are Charlie Company Commander. This is not part of your is this part of your ano? Part po siya ng AOR po ng Charlie Company po, sir. Mako. Yes sir. Okay. But commonly sir, madalas na iintindihan ng karamihan na pag officer, pag lalo na kung company commander at humahawak ng isang group of people, group of soldiers, ipinauubayan nyo na sa ating mga enlisted personnel, but you being an officer, meron pa rin kayong ibinigay na puwersa upang maihatid yung mga relief goods. Ay, opo sir, kahit po officer pa rin po ako sir, sundalo pa rin po ako sir, so katungkulan ko po sir ay manerbisyo pa rin po sa mga tao, makatulong po sa abot ng aking makakaya. So bilang officer po and the officer in charge of Charlie Company, so I need to set the example to my fellow troops, so yun na sir. Okay. So ilan kayo sir dito? Ngayon po sir, sa nakikita nyo lang po sir, compose po kami ng isang squad po sir. Dito pa lang po sir, pero throughout po sa within the area for AOR po ng company ko po sir, nakakalat po kami sir. Sa ngayon po sir, nakikita lang po kami ng mga tropa namin sa gabi sir dahil sa tragedyang nangyari po sa Masara po sir. Okay. Sir, it's already 1 o'clock. Kumain na kayo ng lunch? Di pa nga po sir. Bakit? Busy po kami nagkakon sir. Okay. Thank you very much, sir. Salamat. Maraming salamat for rendering service to our country. Okay. Yan po, ladies and gentlemen, si Lieutenant Paren. Imagine alauna na ng hapon na nakausap natin siya. Kalalapag lang natin dito sa Andili Elementary School. Nalaman natin na hindi pa pala sila nakapag-lunch. And yet, they still exerted efforts para itong mga relief goods na ito ay maihatid sa mga kapatid natin na mga residente ng Barangay Teresa. Kaya sa atin pong mga miyembro ng kasundaluhan sa 25th Infantry Battalion, sa 101st Infantry Brigade, sa kumpas ng 10th Infantry Division ng ating Philippine Army at ng Armed Forces of the Philippines, maraming salamat po sa pagtulong sa mga private donors, ang Bangon Davao de Oro Group, sa paghatid ng relief goods doon sa mga residente ng Barangay Teresa. Saludo po kami sa serbisyong inilaan ninyo sa ating mga kababayan na nasalanta ng landslide. As an officer kasi, usually you provide the order lang, no? But if you observe na kailangan mo na rin mag-lift ng finger to help your soldiers, maramdaman mo naman yun kung kailangan mo rin magkarga na rin. For example, very immediate. Yes, opo. Kailangan magkarga na ng ganito, magpala doon kasi buhay yung bata. That's you're there only about 3 meters away at mayroong pala naman sa tabi mo. Bakit hindi mo Bakit di mo gagawin? Correct. Diba? Or alam mo naman na walang pwedeng kakarga ng, maramdaman mo naman yun. So, as an officer, yung mga tenyente, kasi mga tactic, mga ano yan, no? Small unit commanders natin. Opo. So, they're directly involved. Yes, sir. To perform the mandated task and directly working with our soldiers. So sometimes kailangan rin nilang tumulong with their bare hands para makatulong yung sa ating mga sundalo. Sir, masyadong ang naintindihan ng publiko sa aking pagkakaunawa, bayani ang sundalo pag nakita nilang nagkakarga-karga. Pero as we talk, naintindihan ko na ang kabayanihan ng sundalo is hindi lang doon sa energy ng kanyang katawan, kung hindi pati sa energy ng utak. Kasi hindi naman ito tatakbo kung walang magaling na utak na nagpapatakbo ng operation.
So, the totality of kabayanihan ng sundalo is yung mula sa utak hanggang sa ini-exert niya na effort. Yeah. Kaya nga anong 7 no, the day after 6 di ba yung earthquake. Kaya no effective February 7, we already activated the task group. Opo. Kasi of course, ang dami nang pumapasok ng mga Pero units. wala nasabi sa inyo na magawa kayo ng task group Wala. galing sa It's my initiative. Wow. Yes, because task group, yun ang mission niya is to provide command and control of all AAP units in the Transnet area to be able to synchronize all their activities. Yes. Kasi example, yung logistics natin. Example, yung sa S4 ko ng brigade, nandun siya ngayon. Siya ang dispatcher ng mga sasakyan. Siya ang naggagasolina ng siya ang nag-i-ensure na may mga gasolina, yung mga 6x. Oh. Siya rin gumagawa ng mga replenishment ng gasolina kasi extra activity kasi namin to eh. Oh. Andun rin yung yung personnel officer ko rin kagabi. Pumunta siya doon sa jeep ng Barangay Elizalde at nagdala siya ng 60 na bulalugaw galing diyan. Wow. Galing dito sa Mako. Yeah, galing dito yung special diyan na bulalugaw. Opo. Pinadala ko 'yon sa mga engineering units natin or mga sundalo na from the engineers who came from Manila. Sabi ko, priority natin yan kasi emotionally, psychologically, bigla silang napunta dito. Kasi yung iba dyan, araw-araw nagkakauwi sa bahay nila, sa Manila. Correct. Tapos mabibigla. Bigla. So, yung level of homesickness nila, yung level of lungkot is, I'm very sure, higher as compared sa mga sundalo na nandito sa 10ID. So, ganun lang. Then, yung second day o third day ko doon, of course, makita mo yung ulam ng mga sundalo, paulit-ulit na lang. Bumili na naman ako ng donut dito sa Tagum. So, Sariling pera mo ang ginastos. of course, yung mga operational fund naman. Operational Meron kaming funds for that purpose. So, ganun lang. And almost daily nandun ako. Daily akong pumupunta doon. Daily. Yes. So, it is my way of showing to our soldiers that I care for them. Pinakausap ko sila. Paano ba kita mapapasaya? Kaya tanong kay mga officers. Kasi sila doon, in fairness, pasasalamat sa mga elected officials ng Davao de Oro. Ang daming mga pagkain pumapasok. Kahapon na lang, paglabas ko na lang, isang box na naman na Jollibee yung dumating doon. So, sir, tataba yung mga sundalo natin na-assign doon. Oo. Kaya on my part, kaya sa akin, donut, bulalugaw ang pinadala ko. Kasi yung something na hindi lang nakakain doon. Kasi sa aking paningin, for the fact that yung risk na nila doon, na experience, nakikita ng patay araw-araw, isipin mo na lang kahapon is 19. Oh. 19 dead ang nahukay nila. So medyo emotionally draining yun. Oo. At the same time, yung nandun naman sa ICP ko, nakikita rin nila yung mga pamilya doon na nag-wish na andun pa rin yung kanilang mahal sa buhay na Ang bigat nawawala pa. Ang bigat pa. Na-absorb naming lahat yun. Correct. No, lalo incidentally, kaming mga officers, medyo sanay na rin kami diyan kasi we were lieutenants, normal na mamatayan, malandmine, putol ang paa ng mga sundalo. So, grabe yung niyo, sir. Grabe no? yung Meron kayong, of course, you have to, tao kayo eh. tao rin lang kami, oo. May But emotions medyo mas exposed kami. Ang dito is yung mga hindi na-expose na kailangan nilang tatakan din na rin sarili na, kasi imagine mo, ang missing ngayon is ilan pa birth yun? 63 pa. 63 as we speak. As we speak, 63 pa. So imagine mo, kung sabihin natin head of the family yan, times 5, times 4. God. So 200 na tao yung, ang hirap. Yeah. Sir, malapit na tayo matapos. As an officer, as a general, what suggestions can you give to our local government units? Kasi ito masakit na nangyari sa kanila. The area has been declared no build zone in the past, tapos no habitation dapat. Pero may mga ganito. And kayo, expert na kayo sa mga ganitong pangyayari. Ano yung pwede nyo masuggest sa kanila para maiwasan itong mga ganito?
Sa akin, no, una dyan is we have to heed the advice of the experts from the MGB. No? So, then put it into action. For example, maybe they will pass an ordinance na bawal na dyan. And talagang merong Yeah, I like that. penal clause. Penal, tama ba yun? Yung fortune ko na pag nagpumilit ka magtira ka dyan, meron ka May pwedeng- penalty. May penalty. Oo. Something like that. I like that. Yeah, and yung Philippine Army dito sa Davao de Oro will always be willing to work closely with the elected officials to implement Correct. to implement the whatever policies they're going to make. No? Then at the same time, if there will be some temporary shelters that will be made, kasi kung hindi na sila makabalik doon, hindi naman sila pwedeng habang buhay sa schools kasi hindi makaaral yung mga bata. Yeah. Then, ang ating engineers, no, under kay Lieutenant Colonel Lagunero and Brigadier General Wong, will always be of Willing. help no, sa local government units ng Davao de Oro and Mako to do some engineering works to Para sa ensure temporary na, shelter. temporary shelter na kahit papano is mabigyan natin ng comfort yung mga biktima ng landslide. Thank you very Kamag-anak. much, sir, for that suggestion. Yes. We believe na kailangan yan. Now na maraming mining sites ang Davao de Oro, so I believe kailangang iwasan itong mga ito kasi nature works naman talaga. Hindi natin pwedeng pigilan ang trabaho ng nature. And sir, thank you very much Thank you, for the Jamie. time that you have given us. Kagaya ng sinasabi ko sa aking mga ini-interview, may the Lord bless you more. Yeah. May the Lord, yung outpouring ng wisdom tsaka ng knowledge sa leadership nyo will be upon you always, and may you always find the light, guidance of the Almighty. And as I say in Bisaya, magpabilin ka, sir, sa kabubuton sa Ginoo sa imong leadership as Brigade Commander sa 1001st. Okay. JP, thank you. Congratulations and thank you very much. Sige. Mula po sa IDOQ at in behalf sa mga IDOQers sa iba't ibang panig ng mundo, ang amin pong pagsaludo sa mga tropa, sundalo ng Philippine Army, lalong-lalo na ng 1001st Infantry Brigade sa ilalim ng 10th Infantry Division dahil sa kanilang ginawang kabayanihan tungkol sa Masara landslide sa Mako, Davao de Oro. Naway patnubayan po kayong lahat ng ating puong may kapal sa bawat desisyon na inyong gagawin at sa inyong pagsisilbi sa mga biktima ng landslide. May you find comfort in God's glory and in God's embrace sa bawat pagsisilbi ninyo sa mga biktima ng landslide. Naway, may the Lord God cover you all with His most precious blood. Mga minamahal kong IDOQers, salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Lalong-lalo na po ito ating ginagawang special coverage sa Masara landslide sa Mako, Davao de Oro. Sa inyo pong lahat na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, I am encouraging you all to please subscribe to our YouTube channel, IDOQ by John Paul Siniel. And if you have, for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. And of course, please do like and share our Facebook page, still the same name, IDOQ by John Paul Siniel. To God be the glory. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.